no check. Okay, game! Sunod! Ang Tambay Cup, hindi yan mahal. Mura lang yan. Nagmamahal lang pag naubos na. Sabi ko nga, yesterday's price is not today's price. Katulad na lang na ito sa mga resellers natin. Pakita mo nga yung version 2. Ito, tsaka yung version 1. Magkano tong version 2 ngayon? 15K. 15K. Pero magkano mo ito nabili? 7.5 na ako. 7.5 niyang nakukuha tong version 2. Mabibenta nila to ng 15,000. May bayar na nito? Kanina meron nakakuha sa amin. Meron nakabili kanina. So nakita nyo, 15,000 yung value niya. Nabili lang nila dito yan sa amin ng 1,300. Etong version 1, magkano yung value nito ngayon? 25 to 30. 25,000 to 30,000. 25 to 30,000 para sa sombrero? Divisoria quality, 25 to 30,000? Tama na pang uuto mo, hoy! May side ang putya, tanga na lang mauuto mo, hoy! Tamba yung pangalan ng brand tapos yung presyo pamburgis? Ayan yung komento ng mga tao na nakaka-witness kung paano finiflip yung Tambay Cups ni Pio Balbuena. Sa mga hindi nakakaalam on how Tambay Palduhan works, ganito lang siya kasimple. May tindang sombrero si Pio Balbuena. Nai-score rin sa kanya ng mga distributors sa halagang 1,000 pesos. From distributors na naka-score kay Pio Balbuena ng sombrero sa halagang 1,000 pesos, yung mga distributor, ibebenta nila yung sombrero sa mga resellers sa halagang 1,300 pesos. Sa madaling sabi, originally, yung sombrero, 1,000 pesos lang. Tapos yung distributor, tutubuan ng 300 pesos, kita sila ng 300 pesos. Yung reseller na bumili sa distributor ng 1,300 pesos, malaya na silang ibenta yung sombrero as long as hindi sila bababa sa SRP na 1,650, walang problema at all. Kung mabenta nung reseller yung sombrero ng 3,000 o kaya 1,000,000, diskarte na nila yun. At ako mismo, buhay na saksi, gawa ng naging distributor ako ng Tambay from version 6 to version 10. Nung panahon na yun, meron akong 52 resellers. Naputya ako mismo na saksiyan ko na yung sombrero na 1,000 pesos lang, in-out ni Pio Balbuena mula sa kanya, mabibenta ng mga resellers ng 1,650 to 4,500 to 5K, 7K to 10K. Ako mismo yung saksi. Nakita ko. Malaking porsyento sa mga bumibili or cap consumer ng Tambay, kung hindi OFW, mga taong madaming G o madaming pera. Gawa ng sombrero, ang presyo 1,650 to 3,000 to 4,000 every release. Ganon yung range ng presyo pagka-release ng version. Nabibili nila ng 1,650 to 3,000, 2,500, 3K, ganon. Sa madaling sabi, mga OFW na kolektor o kaya mga tao dito sa Pilipinas na madaming G. Sa madaling sabi, mga madadaming pera kasi mahal yung sombrero, legit. Diba, mahal yun, 1,650. Diba, sa survival na Pinoy, pangkain mo na yun, 2 days na pangkain na yun. To sum up, ang galawan ganito, na kaya siya tinawag na discarding Tambay. Ask me why? Why? Tambay ka. Nasa survival mode ka. Hindi ka nakakaluwag-luwag. Gusto mong pumasok sa pagnenegosyo or pagtitinda. At real talk, alam mo sa sarili mo, alam nating lahat na ang hirap pag-establish ng sariling brand. Kung buo loob mo, may sapat kang kapital, gusto mo talagang pumasok sa pagtitinda, pwede kang mag-resell ng mga well-established na brand. Like for example, Kangkong Chips. Ayan, Tambay. Si Kangkong Chips, alam ko, meron silang resellers package na mabibili mo kay Kangkong Chips ng 100 pesos ata, isang ganon. Tapos pwede mo nang i-flip yun, 135 or 150, diskarte mo na. Nasa lupit mo nang magtinda yon. Sa sitwasyon naman ng Tambay, minimum of 10 pieces, kung gusto mong mag-resell, mabibili mo ng 1,300 isa. Ngayon, pag binenta mo ng 1,650, tubo ka na agad ng 350. Pero diskarte mo kung mabenta mo sa mga OFW o may kakilala kang kolektor na big time or may mga tropa ka na mahilig sa sombrero, pwede mo sa ibenta 2,500, 3K, bahala ka sa buhay mo, diskarte mo na yan. Diba? Diskarte mo na kung paano mo siya ibebenta. May tanda ko, may one time, nagkupal ako dyan sa Tambay, nagkupal ako dyan, version 9, yung kulay pula. Version 9, distributor ako nun. Ang rules sa distributor, pag kinuha mo kay Pio, gano'n man karami yung kinuha mo kay Pio, required ka na ipasa yan sa reseller ng 1,300 lang. Ako ginawa ko nun, parang nagtabi ako ng mga 15 piraso, tapos ako mismo personal, inalok ko sa mga kakilala kong madaming G or madaming pera.
na mahilig sa sombrero. Binenta ko 5,000 isa. Tangina, 1,000 ko lang binili kay Pio yun ha. Binenta ko 5K. Binibili. Di ba binibili? Hindi sa pilitan. Hindi sa pilitan. Yun na nga eh. Hindi sa pilitan. Hindi ka tinutukan ng itak na, hoy, bilhin mo to, 25K. Di ba? Hindi ka naman ginanon. So, sino ka para umiyak? Actually, wala naman talagang masama or kabobohan sa pagtaas ng value netong tambay. Kasi hindi naman tayo yung bumibili, di ba? Di ba? Uy, may tambay cup na benta ng 25,000. Ang tanong, bakit kang umangaw-ngaw? 25K mo ba yung ipinambili nung bumili? Hindi. Hindi ba masarap yung tulog mo kasi may tambay cup na nabili ng 25K? Hindi. Hindi ka ba makalunok ng kinakain mo ngayon kasi may 25K na tambay cup na nabili? Hindi rin. May natapakan bang pagkatao kasi may tambay cup na nabili ng 25K? Hindi rin. Walang problema. Sa madaling sabi, walang problema at all. Walang problema na may nabentang tambay cup na nagkakahalaga ng 25K. It just happen na hindi pa handa ang Pinoy na makakita ng kapwa Pinoy na gumaganda or kahit papano may negosyong nagbo-boom. Natural na talangka ang Pinoy at never naging ready ang Pinoy makakita ng kababayan na sumasarap yung buhay. Isa yan sa nakakadiring trait ng isang Pinoy. Kaya nga, di ba pag may kapitbahay na umuokay yung buhay, ano sinasabi nung tulok na Pinoy? Di ba? May illegal na ginagawa yan. Madaming ang pera, ang tanong, masaya ba sila? Di ba? Kupal! May tambay cup na nabenta ng 25K isa. So, kung yung bumili may pera siyang 25K, labas ka na doon. Kung ang trip niyang gawin sa 25K niya, ibili ng sombrero ni Pio. Wala na tayong paki doon. Never naging handa ang Pinoy makakita ng kapwa Pinoy na umaayos. Gawa ng nasa dugo natin mga Pinoy ang pagiging kupal na inggitero. Pero kahit ganun, may mga Pinoy na non-stop ang innovation at improvement na to the point na may mga local brand ka nang mai-score sa panahon ngayon. And they using high quality materials. Di ba? Such as sa t-shirt, 100% US cotton. Local brand Take note, local brand. Naka 100% US cotton. Meron ng ganun ngayon na nag-i-exist dito sa Pilipinas. Example natin si MNLA. Diba? Si Frank Mendoza. Siya yung unang nag-boom na local brand na gumagamit ng 100% US cotton. Plain t-shirt, 770. Anong komento ng tulok na Pinoy? Tangina, plain t-shirt, 770? Mas makapal pa yung high minds ko. Pero yung naka-experience mismo, yung consumer mismo nung ganong kasolid na material, anong komento? Uy, may bagong release si MNLA, pabili ako ng lahat ng kulay. Na kapag magtitinda ka, ang target market mo, yung may mga pera. Yung mas may pera sa'yo. Or yung may pera talaga, kasi yung may pambili. Di ba yung nakakaluwag-luwag? Tambay yung brand, tapos yung presyo pang mayaman. Ang punto ng tambay, bilang isang tambay, ikaw yung kakash out sa pera ng mayaman or ng mga nakakaluwag-luwag. Yung tambay, yung magsisilbing ibebenta mo para kabigin mo yung mga sobrang pera ng mga mayayaman. Nagigets mo ba? Di ba, ang target market ng tambay, ikaw na bilang tambay, ikaw yung magbebenta dun sa mga nakakaluwag-luwag na maraming pera. Hindi yung tambay ang target market niya, tambay na walang G. Hindi. Kaya nga, discarding tambay yung tawag eh. Di ba? Kaya nga, discarding tambay yung tawag. Para sa mga hustler na gustong kumita ng pera. Di ba? Yung tambay, yung brand, na, yung paninda na ibebenta mo sa may mga pera. Di ba? Nagigets mo ba? Tagalog naman to. Di ba? Mahirap ang magbebenta sa mayaman. Bilang isang mahirap na nasa survival mode, mahirap magtayo ng sariling brand. So, andyan si tambay. Si tambay yung gagawin mong kasangkapan na ibebenta mo sa mayaman. Hindi ka na magbabranding kasi si Pio, well-established na brand na siya. Di ba? Nagigets mo ba? Di ba? Hindi lang sa tambay. Okay, labas natin si tambay sa usapan. Ganon nag-work yung pag-unlad mo gamit yung pagtitinda. Mag-iisip ka ng produkto na ibebenta mo sa may mga pambili lang. Di ba? Ganon magnegosyo. Iisip ka ng paninda na ititinda mo sa may pambili syempre. Kaya maraming Pilipino ang tanga-tanga na gustong magnegosyo, gustong magtinda. Ang gagawin nila, magtitinda sila,
Mag-iisip sila ng kung anong negosyo or paninda. Hindi nila alam yung target market nila. Ang gagawin nila, ipipilit nila yon sa mga tropa nila na wala ding pera. Tapos pag hindi bumili, kesyo hindi daw sumusuporta. Hindi ganun magnegosyo, hindi ganun magtinda. Imagine, nasa harap mo na, nasa pagbumuka mo na yung mga ways to earn. Tatapangan mo na lang. Diba? Kasi ngayon, legit, traditional way, para kumita ng pera, mag-isip ka ng ititinda mo. Nung pandemic, nagtinda lahat ng Big Sushi, nagtinda lahat ng ube, cheese pandesal. Kahit pare-pareho, sa madaling sabi, ang traditional way, para kumita ka ng lagpas minimum wage, magtinda ka. Ngayon, mahirap mag-establish ng sariling brand na paninda. Kaya nandyan yung mga yan na pwede mong i-resell. Kangkong chips, tambay cup, ano pa ba yung mga pwedeng i-resell? Lahat. Ultimo yung mga walang reseller package. Diba? Ultimo, like for example, High Minds, DBT, kaya yung mga brand na wala namang resellers package. Pero marami kang makikitang hustler na na-flip pa nila yun. Diba? Walang resellers package. Binili nila 850 yun. Like for example, yung t-shirt, ibibenta nila 1-2. May bumibili. Diba sa madaling sabi, ganun nag-work yung mundo. Malaki sa perang umiikot sa mundo. Flipping. Diba? Kukunin mo ng ganito, ibibenta mo ng ganon. Pinapaikot mo. Ganon yung tamang pagtitinda. Hindi yung magtatayo ka ng negosyo, di ba? Hindi mo alam yung target market mo, pipilitin mo yung mga tropa mo pag hindi bumili kasi hindi sumusuporta. Tanga ang puta. Imagine may tambay cup na nag-i-exist. Di ba? May tambay cup na nag-i-exist. Nakikita mo na working yung sistema. Kasi ayun na, nasa version 17 na. Kasi kung hindi nag-work yung sistema, version 1 pa lang, hindi na masusundan. Working yung sistema, di ba? Ikaw, kukonsumo ka ng data, uubos ka ng oras mo para makapag-comment ng hate comment, imbis na yung kinonsumo mong data, pinang-share, pinang-market mo ng paninda, ng kung anong i-resell mo, yung galing mo mag-construct ng hate comment, galingan mong mag-construct ng caption, ng kung anong ititinda mo or nire-resell mo, pumera ka. Diba? It is a matter of mindset. Diba? Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit sila ganun na, tas ikaw ganyan pa rin. Kasi tanga ka eh. Diba? Di ka nag-iisip, nasa harap mo na lahat. Nasa harap mo na lahat ng blueprint at pattern paano ka pepera ngayong modern age. Ang magmamatter na lang kung i-execute at kikilusan mo. Pero mas pinili mong magsayang ng data mo, ng go surf mo, para mag-construct ng hate comment. Tas magtataka ka sila ganun na. Ikaw ganyan pa rin. Tapos sasabihin mo sa kanila, baka naman. Diba? Kung itong version 1 ng tambay maging 100,000 to sa mga susunod na buwan, o kaya itong version 2 ng tambay maging 1 million to sa mga susunod na taon, wala ka ng problema dun. Unang-una, hindi naman ikaw yung target market kasi namamahalang ka eh. Kung namamahalang ka dun sa paninda, hindi ikaw yung target market nun. Diba? Pero nasa harap mo na, open for reseller sila. Bakit hindi mo itulak? Bakit hindi ka mag-resell? Pagkaperahan mo yung nakikita mong sistema na working. Diba? Hindi ka consumer, hindi ka target market, iyak ka ng iyak. Working yung sistema, oh. Nare-reach niya yung target market niya. Working eh. Ikaw na hindi consumer, hindi bumibili. Ang solid mo mag-hate comment. Tapos magtataka ka, bakit ilang taon na tumatanda ka na ganyan ka pa rin, tapos sila ganun na, paganon na ng paganon. Tangina mo, bakit hanggang version 10 ka lang? Bakit ikaw natanggal ka sa tambay? Diba? Ako, hindi ako natanggal sa tambay. It just happened na mas pinili kong bitawan si tambay kasi may sarili rin akong community. Na kung si tambay, ang kinikater niya, yung mga tambay nga, ako may sarili rin akong community na dapat kong pagsilbihan. Which is yung mga lihitimong classes na pangit nga. Na ultimo ako, may paninda rin ako, may t-shirt ako, may hoodie ako, may short ako, may sombrero din ako. Na itong mga sombrero ko na to, kung si Pio, mula sa kamay niya, binibenta niya yung cup ng 1,000 pesos. Ako, mabibili mo to sa TikTok shop ng 1,850. Diba? 1,850. Ano yung mga comment? Ano yung mga komento sa akin? Tangina, mas masahol pa kay Pio. Mas masahol pa sa tambay. Tangina, 1,850, nahiya naman yung new era. Diba? Ayun yung mga comment ng normal na Pinoy na tulok. Pero yung mga consumer, na target market ko talaga, uy, may bago ang release, pabili ako ng lahat ng design. Diba? Hindi kami pwedeng, kaming mga nagtitinda, hindi kami pwedeng mag-adjust dahil may isang Pinoy na tulok na umiiyak na hindi naman bibili. Diba? Yung mga target market namin bumibili. This video is not to defend
yung mga paninda namin at yung mga pricing namin. Gawa nang mag-react man kami or sumagot man kaming mga tindero sa hate comment ng mga tulok na Pinoy na hindi naman bibili, gugulong at gugulong yung ginagawa namin na paninda. Kasi sa araw-araw, imbis magsayang ng go-surf at mag-construct ng hate comment, wala kaming ibang ginagawang mga tindero kung hindi umisip ng mga way paano namin marireach yung mga target market namin. Kaya mag-react man kami or sumagot man kami sa mga hate comments nyo, it doesn't matter. 8 billion yung tao sa mundo. Diba? 8 billion yung tao sa mundo. Yun yung mission namin na ma-reach. Diba? Kaya kahit mag-iiyak ka dyan, kasi 1,850 sombrero, doesn't matter. It doesn't matter pala eh, ba't nag-video ka pa eh? Vlogger ako eh. Vlogger ako eh. Yung hate comment nyo, pera sa amin ngayon. Kasi nga, it is a matter of mindset. Kung yung hate comment mo, pwede namin damdamin yun eh. Damdamin, tapos ganun, di na kayo magpapangasya ng tama. Pero ito, hate comment mo, content ko. Eh, di pera na naman, it is a matter of mindset. Di ba? Kaya huwag kang magtaka kung bakit ikaw ganyan pa rin, tas sila pa ganun na ng pa ganun. Kasi nga, it is a matter of mindset. Check mo yung sarili mo. Di ba? Simpleng mensahe lang. Huwag kang kupal. Lahat nasa paligid mo na. Lahat nasa harap mo na. Ang magmamatter na lang kung i-execute mo. Lagi mo tatandaan, hindi ka na bumabata. Patanda ka na ng patanda. Kumilos ka na. Di ba? Para sa susunod na pandemic or kung may hindi mang magandang mangyari sa pamilya mo, wag naman sana, hindi mo isisisi sa gobyerno kasi meron kang pera. Kami na nagsasabi sa'yo, nagmamatter ang pera. Kaya pag yung pinapanood mo, walang ibang bukang bibig sa'yo, kundi money can't buy happiness, matuto kang makontento, ganun mga pinagsasasabi, tinatanga ka nun. Gusto niyang magstay ka dyan sa kinalalagyan mo na maging tagahanga ka lang at tagasunod at maging tagabili nung kung anong tinitinda niya. Pag ganito na hindi ka niya ine-encourage pumera, tinatanga ka nun. Lagi mong tatandaan yan. It is a matter of mindset. Check mo kung sino-sino yung mga inaalaw mong message yung pumapasok sa utak mo. Malaki ka na. Nakapala nga ng bulbul mo eh. Take full control, take full responsibilities kung ano yung mangyayari sa'yo sa mga susunod na buwan. Inang haba nun, cash out.